Yon, good morning. Rolling na, di ba? Rolling na. Good morning sa lahat. Check ko lang kung live na, no? Ayun. Opo. So, linawin ko lang yung offer ko, no? Kasambahay. Akala niya nagbibiro ako. Seryoso ako. Oo. Kikwento ko muna kung bakit ko naisip mag-post ng ganon. Knowing na meron talagang mag-a-apply. Sorry, kagising ko lang. Ah, So sabi ko, naghahanap ako ng kasambahay na MCGI. It may seem a joke, pero kung merong mag-apply at pasok sa aking hinahanap, kukunin ko talaga. Ayun. At pinost ko na rin kanina, sabi ko sa comment section, 7,000 ang willing akong ipasweldo. Oo, for now, no? So kung sabihin natin for the first 3 months, okay naman, natuwa kami. Gagawin natin 8K. Oo. And wala naman siya ibang gagawin. Maglaba, maglinis. I'm looking for yung marunong magluto. Nagkaroon kasi kaming kasambahay noon. Hindi marunong magluto, nahirapan kami. Parang kami pa yung nag-aalala kung paano siya tuturuan at anong lulutuin. So parang useless lang din yung kasambahay. So ganon, no? So meron siyang magiging sariling kwarto na yung tatlo kasi yung kwarto, no? Isang masters na medyo malaki, isang in-extend na kwarto na malaki rin pero yung kalahati nun ay ginawa namin stock room for now, no? Tapos yung isa na maliit, pang pang doon sa anak ko. So doon siya mag-stay sa gitna na kwarto na sakto lang naman yung laki. Yan. So maayos naman yung tulugan, kompleto. Stay in po ito. May nagtatanong, pwede po ba Brad lalaki? Lalaki daw siya, nag-PM sa akin. Unfortunately, hindi ko po maisip. Never pa kami nagkaroon ng lalaki na kasambahay. At baka hindi ako magkaroon ng peace of mind kung lalaki. So, maganda po ay babae. Any age po, preferably 30s, 40s. Huwag po masyadong bata. Baka mapalayas ako ng misis ko. Wala pong SSS. May nagtatanong SSS. Wala pong SSS eh. Alam ko merong batas na kailangan SSS. Pero depende. Pag-usapan natin, ikaw na lang magbayad siguro na SSS mo. Hindi na kami. Ganon. Dagdag ko na lang sa sweldo. Ayun. Napag-usapan kasi namin to kasi nahirap din walang kasambahay. At parang isang taon na o 1.5 o maybe 2. I don't know, hindi ko na maalala. Yung last time na nagkaroon kami ng kasambahay, and nakakapagod din kasi, no? So, it will really help us na merong kasama, may kausap yung anak ko pag alis kami, may tao sa bahay, tapos aalagaan si George. Kasi hirap din maglinis-linis. Yun lang naman, wala pang baby nga alagaan. Ang pinaka-baby nyo ay yung aso na si George. Maliit pa yon, so yun, linis-linis lang, paliguan once in a while, saka pagkain, may pagkain naman. So again, looking for stay in kasambahay. Location po ay south. So around Metro Manila, Calabarzon, Diyan, bandang area dyan. Of course, hindi natin sasabihin kung saan mismo, no? Meron ba akong takot na ako ay ma-infiltrate na, ito pala bahay ni Brooke, so puntahan natin. Wala, kasi mabait naman yung mga MCGI at wala po silang gagawin kahit
Anong masama? Dahil nasa Biblia po ay ibigin ang kaaway. So, seryosong offer po. And again, sis po, sis, not necessarily maganda. Opo, yari tayo dyan. So, kahit po may edad, wag naman sigurong masyadong matanda. Nagkaroon kami ng kasambahay before. Nasa 60, senior na o 59. Ganon. Sakit din sa ulo eh. Oo, may tampo, ang bagal kumilos, maaga magpapahinga, ang lakas magkape, lagi ubos yung kape namin. So, yeah, legit po itong offer. Unfortunately, hindi po pwede lalaki. Ano pa ba? Ayun, 7K initial offer. We can raise it. Depende sa usapan natin. So, sana bandang around south lang. Kung may nakakinig na taga-province, kasi may nag-offer sa akin, taga-Leyte. Papamasahihan pa. Nag-back out din last minute. So, naghanap po talaga kami. Tapos may nagtatanong, bakit hindi mo hanapin Catholic? Bakit, why are you namimili ka lang? Kinikriticize ko daw. Hindi ko po kinikriticize. Naghahanap po talaga ako ng MCGI dahil maiba lang. Naghahanap kasi kami kahapon. Sabi ko kay Mrs., gusto mo MCGI? Mag-a-announce ako. Hanap ako. Unang sabi niya, no, wag na. Pero naisip ko, what's wrong with MCGI? Mabait naman sila. And someone na I can talk to about MCGI, no? We can adapt naman eh. Sabihin ko lang kamusta MCGI? Pwede kang dumalo. No problem. Edi makakatik-tik pa ako sa MCGI. Joke lang. Meron po tayong link dyan palagi. Yung ad pro nyo ay Brocolista. Ayun. So, sabi naman ng isa, ano ba sabi niya? Mayabang daw ako. Bakit to ino-offer ko yung ganito tapos daw pag may nag-apply na nangangailangan ng pera, sasabihin ko daw joke lang. Hindi ko po sasabihin joke lang. Kukunin ko po talaga yon kung pasok sa aming requirements at hindi naman kriminal. Yun lang naman iniwasan ko yung nanakawan kami, gano'n. So, of course, may konting background check. Tanong interview, history niya, ano yung kalagay niya sa MCGI. So, legit offer po. Oo. Unless ay maunahan siya ng iba. So, again, PM nyo po ako. Meron ng mga nagtanong. Opo, at sinagot ka na po. So, nag-live lang ako to answer na direkta yung mga questions. Ano pa ba yung questions? Ayun lang. Well provided naman siya. Rest day. Pwede ka mag-rest day ng weekend. Usually, hindi naman umaalis din ng bahay. Andun lang. Nakatunga nga. Pag weekend, pwede kang mag-mall. Gusto mo, lumabas ka. Depende kung taga-saan ka, kung malayo ang bahay mo wala, dito ka lang talaga sa around the area. Kung malapit-lapit, you can go home, sure. Kung may family ka. Basta yun, free lodging and pagkain. Ayun lang, preferably marunong magluto. Ayun lang. Basta, panoorin niyo po yung podcast kagabi. Hindi na ako magre-react doon na naman halos 5 oras kami nag-live kagabi. Ayun lang. Sige po, ganito lang po. Legit offer po. Hindi po tayo joke-joke lang. Thank you po. Yun, live na naman tayo. Palagi na lang live. Kapag bumabiyahe lang, ganyan. Wala kasi akong kasama, samahan niyo ko.
Asa na si Zayla na walang B? Oh, Zayla, pumasok ka na dito, Zayla na walang B. Short live lang po, mga 3 minutes. Opo, hanggang makarating na ako sa aking pupuntahan. Oh, shoutout na to. Mag-comment lang kayo. Tinatawagan natin si George Doug na walang B at si Zayla na walang B. Naghahanap po ako ng kaaway saka kasambahay. Apo, wala pa rin akong nakuha kasambahay. So therefore ako muna ang maglalaba ngayong weekend. Happy Friday nga pala, guys. Opo, congratulations, you made it through the week. Hopefully you enjoy the weekend. And mamaya mag live po tayo sa Facebook at YouTube. Yes po. Topic, wala pa pong topic. Anything goes. Pag pumasok na si RU saka si Enoch Hey, ay hindi na po natin kailangan ng topic. Bahala na po silang mag-away-away. Oo. Ayun na, malapit na ako sa aking destination. Ang bilis. Konti lang ang traffic. Ayun, shoutout kay Makabaho na maraming naamoy na mabaho. Mga panty, paa, tsaka bibig, hininga. Naamoy niya palagi. Isa siyang Makabaho. Kamusta na kaya si Makabaho? May ambulance. Bira. Kung nag-exercise lang sila ay hindi sana sila na ambulance. Opo, tinamad pong mag-exercise. Mag-exercise po tayo mga kapatid. Opo. Ayun, nandito na ako. So wala na naman, napatunayan na naman natin ngayon na walang B si Zayla at si George Doug. Oo, hindi tayo kaya sa debate na walang kibuan. Opo, umurong na naman ang B ni Zayla at ni George. Sige, hanggang dito muna. Nandito na ako sa destination. Enjoy your week po. See you tonight. Bye-bye. Yun, we're now live. Mag-comment lang kayo ng song request nyo. Kakantayin ko po ang inyong song request. Na-board na naman po ako. Bored again. For some reason, hindi ko nakikita ang comments. Ba't kaya gano'n? Ang bihira. Ayan, lakad-lakad lang po ako. Tinatawagan natin si Zayla na walang B. Nag-comment na naman pero auto-hide. Laging na-hide ni Facebook dahil siya ay isang troll at isa siyang Makabaho. Oo. Pasok. Comment lang yung Zayla na walang B. Si George na laging tumatawa. Tawa, tuksuhan. George. Pasok. Oo, paki-tag si Zayla na walang B. Ayan, lakad-lakad lang muna tayo. Kahit walang tulog. 5 hours lang tulog. Marami tayong oras mag-live. Unlimited. So, I hope okay naman yung audio ko. Gamit ko pa rin yung dinonate sa akin ng kapatiran na DJI Bluetooth mic.
from Canada. Bigay ng mga Canadians. Shoutout Bologna, Cilantro, Fiskale at Sis Chalak Chicken. Sila po yung nag-donate ng Bluetooth mic. Ako, shoutout lang po. I-comment lang po habang ako ay nagte-treadmill. Opo, medyo maingay dito, so I hope naririnig ako ng buong intergalactic. Yun. Oh, shoutout. Sis Deslove Gudito Reyes. Hindi ko lang sis o brother. Opo, shoutout po. Unlimited shoutout for 1 hour. Yes po. Mag-comment lang po kayo at you can make our song request. Shoutout po ito for 1 hour. Hanggang ako ay mapagod dito sa treadmill. Ayan. May mga nagme-message pa rin. Gusto nilang maging kasambahay pero sila ay lalaki. So again, hindi po kami tumatanggap ng abuloy ng kasambahay na lalaki. Kailangan po ay walang B. Pwede si Zayla, wala siyang B. Ayun, sis daw siya. Deslove Gudito Reyes. Shoutout sa dyan. Yan. Sa ating mga kapatid dyan sa iyong lugar. Sis Deslove. Yan ba talaga ang real name mo? Deslove, parang kakaiba. Mag-comment lang. You can also make a song request. Kakantayin po natin at 1 hour batian. Papasukin nyo rin si George Tag at si Zayla na walang B. Apply ka sa akin, Brad Zayla. Requirement kasi ay walang B dapat. Sige, paki-share po, like and share the live. So, 100 calories na ako dito sa treadmill and then lipat na ako sa elliptical, yung aking routine. Tapos konting buhat-buhat. Tapos kakain ako ng marami afterwards. Ganyan po ang routine ng buhay. Enjoy lang. Sacrifices are to be made para tayo ay wag mamatay. Ayan, nag-comment si Wen C. Ayos yung live kagabi kay Alfie Angeles. 1920s pa lang. Dami na Exeter, halos lahat ng religion, budol. Sarap maging malaya, di ka kontrolado ng tao. Yun nga. Meron kaming another episode, Brads. Yung commentary namin dun sa nangyaring live. And maganda rin yung napag-usapan doon on how people think na sila yung nakakaunawa at lahat sila ay nag-break away. Kaya po walang limit yon. 45,000 na ang Christian sects. So pipili ka na lang within those 45,000 mahigit. Church of God pa lang yung pinag-usapan kagabi. Ano pa yung ibang religions? Hinduism, Buddhism, and born again, Protestants, Islam. Marami pong breakaway yon. Pero parang pinakamarami yata ang Christianity. Ewan ko lang din. Mukhang yan nga. Pero sa Philippines, puro sila iglesia ng Diyos. Pero lahat naman sila ay galing sa iglesia ng Kristo ni Ginoong Manalo. Pambihira. Ayaw nila doon. Sila daw ang nakaunawa. Pero ang totoo ay mahirap talagang unawain dahil magulo. Inano lang ang Biblia. In-arrange po, in-edit ng maraming beses. Sinagot nila si Marcion. Search nyo po si Marcion. Siya po yung
Meron din siyang samahan. Pinapalaganap niya ang chismis na yung God sa Old Testament ay hindi daw tatay ni Jesus Christ dahil malupit daw. Konting problema lang ay papatayin agad. Oo, naglingid lang ng konting pera, pinatay agad. Oo. Bumubukas pa yung lupa, kumakain ng tao, nagpapadala pa ng ahas instead of pagkain. Kaya, in-eliminate po nila yung mga books ng ng Gnostic Gospels sa Nag-Hammadi text na nahukay noong 1945. Tinry nilang i-wipe out yun para yung mga tumutol sa Old Testament ay mawala. Kaya lang nahukay naman nila at nalikod. Yun ang problema. Pero tama si Brad Alfie. Kudos kay Brad Alfie Angeles na figure out niya na ang pinagmulan dahil lang may ayaw sila sa isang leader or sekta doktrina ay naglalayasan ng mga tao. At yung mga kasinungalingan daw ni Bes, di umano. Kung ano-ano daw ang inedit pati dun sa mga documents at yung mga kinuwento dun sa kapatiran ay siya daw ang bida. Lumalabas siya yung kinakasihan ng Diyos. Just like with any other pastors or religious leaders. Sila yung bida at kinakampihan ng Diyos. Just to persuade people na tama yung religion nila. Pero ang totoo, sila-sila lang din yun. At may kasamang matinding politics. Opo. Kahit yung paggawa ng Biblia, pag-edit, pagsasama-sama, inano nila yon, pinag-usapan na, and mabigat po. Hindi ko alam kung ilang araw silang nag-debate o nagsama-sama yung mga religious. At they came up with the conclusion na ito yung ika-canonize natin. Itong ibang libro, hindi yan pwede sa atin dahil kakaiba yung mga nakasulat dyan. Oo. So, inayos talaga nila, kaya lang may mga nakaligtaang alisin at ayusin. At sa daming iba't ibang libro, hindi naman magkakapareho, nagkaroon ng mga contradictions. Biro mo yung zombie apocalypse, zombie parade pala, isa lang ang nagsulat, si Matthew lang. Walang iba nagsulat. Nagbangunan yung mga zombies. Nasa Mateo po yun. Hanapin niyo po. Walang ibang nag-record. That's something na dapat worldwide ang balita. Pero ba't siya lang ang nagsulat? Oo. So, baka nakaligtaan ng mga ibang yung tatlo, Lucas, John, and yung isa pa, si Mark. Hindi nila naidagdag yung story na yun kung nangyari man yun. Pambira. Sumablay. Shout out, Bellona. Umabot daw siya, Bellona. Hello kay Kevin Patriarca. Ayun daw, ayun. Tara na, Brooks. Daan ako dyan. Opo, daan ka dito. Okay. Mag-gym muna ako. At mainit Dapat ang basketball court natin ay may bubong. Doon sa kabilang village namin. Dalawa yung village ko Just in case. Hanapin ako ng mga fanatics. Meron pa akong isang village. Yun covered court doon. Bellona, UNTV kasi mga reporter doon, kaya di nabalita. Ang bira, ang aming nakita at narinig ay sa naming hindi ibabalita sa inyo. Ayan po, ang bira. Tumira ka naman, Bellona.
Oo, dyan ka magaling. Puro na lang MCGI. Inaatake mo, wala kang utang na loob. Pinakain ka na nga sa apalit ng mundo at longganisa. Oo. Kevin, Patriarca. Ako na, ang gunman mo, Brox. 50 meters away lang. Oh. Sige. Meron tayo dapat gunman. Hindi tayo pwedeng ma-headshot with Kevin. Oo. Ayan, grabe si Belona. Opo, masama po kasi ugali niyan, Belona. Akala nyo ganyan-ganyan lang yan. Pa-sweet, pa-tweetams. Kunwari concern, pero masama po ugali niyan. Si Belona, kaya maraming nakakaaway yan. Opo. Patunayan po yan ni Lubang. Munggo lang. Walang laman. Okay. Pag manggagawa, may longganisa. Oo. Para kayong mga preso. Pinapakain kayo mga preso. Ang papayat namin dati, no? So, aralan, no? After aralan o before ba? Hindi ko maalala. Teka, isipin yung saglit. Before. After pasalamat, no, mga 6 p.m., 7 p.m., may area doon sa lumang chapel. Doon kami nag-aaralan. May lugar doon na puro mesa. Mga manggagawa, libreng kumuha ng pagkain doon. Yung mga munggo, naka-plastic. Mainit pa, naka-plastic. Alam niyo naman na epekto ng mainit sa plastic. Oo, tunaw, halos ano yun. May mga chemicals yung plastic. Kakainin mo ngayon yun. Oo. Maswerte ka na kung makakuha ka ng plato na plastic. Yung cheap na plato. Kukunin mo yun at meron namang tagahugas. Hindi mo na kailangan hugasan. At siyempre mag-aagawan sa longganisa. Kukuha ka isa lang. Pag dalawa, masuba ka na nun. Oo. Away tagal ito. Oo. Patay G ka na nun. Dahil dumalawa ka ng longganisa. Dapat isa lang. Oo. Sobrang payat namin. Yun lang yung chance namin makakain. Para kaming mga preso. Tapos, papasok na kami sa aralan at i-brainwash na kami doon. Bidang-bida doon. Sila Brad Willie Santiago. Nasa harapan sila, may table sila. At ang tagalinis ng mesa doon, si Brad Archer. Adsit daw siya. Siya daw ay naglilinis ng table ni Bess. So, si Brad Willie, saka si Archer, lumayas na sa MCGI. At si Puto. Sumala. Ibigay ka na sa iba, wag lang kay Belona. Nako, pag binigay ka kay Belona, wala nang haing na titira pa. Magtali ka na lang ng batong gilingan at tumalong ka na lang sa dagat kaysa ibigay ka kay Belona. Shoutout Alexander Casabuena, dapat may meal stub. Pag wala ring kain. Hindi ko maalala yung meal stub. Dire-diretso lang ako eh. Siguro basta may ID ka ng manggagawa. May ID ako noon, ganyan kalaki. Yan. Nakalagay, Oliver. South District, Metro Manila. Dire-diretso lang. At libre ang munggo. At isang pirasong longganisa. Pwede na yung lamang tiyan na rin. Belona, lahat ng binibigay sa akin nakakatikim ng heaven. Yari. Kaya si George Doug, ibigay na kay Belona para diretso na siya sa ikatlong langit. Baka lumampas pa sa ikatlong langit. George, please contact Belona for your free pass to the third heavens.
Dalawa na, patay gutom pala kayo dati. Oo naman. Oo, pag nakita mo yung ano ko no, itsura ko, payat na payat at mukhang kawawa. Pagdating mo ng distrito, wala rin makain. Merong maggagandang loob, magsasaing. Maya-maya, ubos na yon. Doon ka na sa tutong. Unahan mo yun. At ang ulam palagi doon sa district office, century tuna. At minsan, isipin mo ng lahat ng klase ng luto sa itlog. Oo. Yung itlog lalagyan ng longganisa. Ay, longganisa. Sorry. Yung itlog ihalo sa sardinas. Ganon. Yun ang madalas doon, sardinas. Yung tuna, medyo social pa yun. Oo. At pero madalas wala ka nang aabutan kasi mga patay gutom na mga manggagawa. Opo. Paano wala namang allowance? Hihingi ka lang. Oh, hello kay Sari Loon. Good morning, Dalona. Ayan, hindi ko kala si Sari Loon, pero shoutout sa'yo, de kalibre. De kalibreng shoutout para kay Sari Loon. Mabuhay ka hanggat gusto mo, si Sari. Alexander Casobuena, kahit ba sa aralan, walang free food? Wala. Meron po before nung aralan. Papakainin ka muna kasi baka mademanda si Bes pag hindi kinakain. Sobra naman yun. At least man lang ay meron tayong munggo. At pag may kalaban, yun din yung munggo na ipang susumpit natin sa kalaban. Yes, pag umakyat sila doon sa mataas na pader. Ayun, ang free food namin. Kahit po sa UNTV, no? Meron ding lamesa doon, naka-plastic lahat. Kukuha ka na lang din doon. Unlimited munggo. Sabi ng iba, walang lasa. For me, kahit walang lasa, basta gutom ka, ay pwede na yun, talo-talo na yun. Ganun po kami kawawa. Munggo lang, masaya na kami. Pero pagka papakainin yung iba, yung mga hindi pa kapatid ay dapat masarap na pagkain. Tapos kami ay nagtitinda rin ng mga food pack. At yung mga hindi mabibili, yun yung kakainin namin. Medyo mamanis-manis na yon. Kaya tumibay ang sikmura namin. Dahil kahit basa-basa na ay pwede na rin yun. Dadasalan mo lang yun kay YH. Mawawala na yung panis nun. Hindi ka naman papabayaan ng juice. Hindi ka magkakasakit. Ewan ko lang din, baka mag-catch up sa akin someday dahil yung mga pinagkakain kong panis. Yung ako ay manggagawa pa dyan. Masarap din yung itlog na fresh. Sabi ni Belona. Hindi ko alam kung may ibang meaning yung sinasabi mo, pero i-boil mo na lang yung egg. For 12 minutes hanggang 15 minutes na boiling water ay perfect na yung itlog mo. Alexander Casobuena, pero sa araw ng bautismo, dami food. Madami po ba? Meron. Menudo yata, menudo. Na naka-food pack din. So, special. Kapag bagong kapatid, special ka pa. Pero pag kapatid ka na, hindi ka na special. Promise of eternal life na lang yung pagka-special mo. Pero ikaw na ang magpapakain. Ganun lang po yun. Mabait po tayo sa mga aanib pa lang kasi yun po yung proselytize. Yun yung networking na ginagawa natin. Kailangan dumami tayo para matupad natin yung nakasulat. Tayo hindi maging kaunti, pararamihin sila na para naman sa gobernador. Mambira, kinlim na naman ang MCGI. Lalo mas baptism. Kailangan mabait tayo sa kanila. Ayan, Kevin, grabing
Kadiluluhan yan as if naman may pake si YH. Opo, hindi niya nga alam na sinasamba pala siya sa may apalit. Opo, nananahimik si YH, nagkakape at nag-golf sa kanyang tinatahanang lupa. Hindi masyadong malakas ang pagsamba. Kailangan magsunog siguro ng mga hayop, mga 1,000 hayop. Yun yung sinunog ni Solomon para maamoy ng Diyos nila yung mabangong samyo. Hindi naman masyadong maamoy yung munggo sa longganisa. So, ewan ko kay Bes kung paano siya nakaka-reach out sa Diyos nilang si YH. Kailangan mo lang may ipapaamoy. Malakas po ang pang-amoy ni YH. Opo. Baka may questions kayo guys, itanong nyo na po. Ano bang buhay namin sa apalit? Pahirapan po maligo dun. So, kawawa yung kumuha ng units. Laging nakikisiar yung mga kapatid sa kanila. At marami din pong nagtsok-tsokan dun. Nagpembangan sa unit sa palit. Sa building 1, 2, 3, 4, 5. Opo. Lalo na yung mga choir members, mga kabataan, ng mga ayok. Si Ayok. Salaman. So, after nilang magbembangan, ay magpapasalamat sila sa Diyos. Monthly, celebrant. Pag SPBB ay sa tent sila nagbebembangan. Belona, ang question ko bakit hindi ka crush ng crush mo? Artista po kasi yung crush ko. Hindi na po kilala. So, hindi na po magiging crush. Ewan ko lang kay Kuya Adel, kung nakagawa na siya ng move. Dahil yung crush niya ay hindi rin siya kilala. Buti pa yung ibang, yung mga artista ang nakakadict. Ginagamit ang religion para maging close sila ng artista. Joke lang. Yung sagot ni Bes, napanood mo. Anong sagot ni Bes? Patay na si Bes Paano sasagot? Kevin, so okay pa yan, bros? Kesa walang bang-bang, bros. Opo, shoutout po sa close friend ng ating kapatid, si Sis Bem. Opo, Sis Bembang, na matagal na pong walang bembang. 10 years na pong walang bembang. Shoutout po sa iyo, sis. Opo. So, kasama po yan. Intelligent design po yan ng Diyos, yung bembang. So, sana po ay lahat kayo ay may bembang. Happy bembang po sa inyong lahat. Opo. Shoutout. Sinagot ni Bes yan. Hindi ko alam sabi mong sinagot ni Bes. Pakilinaw po, complete sentence. May thought. Ayan. Jaji K. Ru. Oy, hello. Good. Tumigil yung treadmill ko. 33 minutes na ako nag-treadmill. Ayan, hello kay Jaji K. Ru. Grabe, sabi ni Belona. I-shoutout natin ulit si close friend na walang bembang for 10 years. Mamaya. Abo. Daddy K. Ru, lahat po may bembang software na installed. Opo, pero lang si Kuya Adel. Na-uninstall ni Kuya Adel Dahil nung nagmanggagawa siya, in-uninstall niya yung bembang software. Which is sad, no? Dahil isang installan lang yan hindi mo na ma-re-reinstall. Kaya kawawang Kuya Del. Virgin pa rin po si Kuya Del hanggang ngayon. 40 years old, virgin. Opo, pamirang Kuya Del yan. Kaya po siya po ay babalik na ng MCGI para makabembang ng kapatid. Opo.
Ano ba yung sinasabi ko? Ang bira kayo. Mga bastos. Ang aga-aga bastos. Yaji K. Ru. Nakaka-uninstall po ang MCGI pag Dulo. Yes po. Bawal po yan. Pero mukhang gustong ibalik ni KDR ang Bembang software. Pwede na daw kahit before Dumistino. Pamirang kuya to. Opo. At kahit daw ayaw ng misis mo ay pwede na rin daw. Minsan daw ay ang teteng naman, no? Opo. Si Kuya Adel, sabi ni Belona, na-delete yung app niya na i-charge sa Bemba. No? O na-delete yung app. Opo. Kaya po meron na lang siyang poot at galit sa MTGI dahil na-delete po yung Bembang app. Kaya forever na po siyang magrarant. At mag-guess po siya ng mga kung sino-sinong mga kalaban ng MCGI para po siraan ang MCGI. Yun po yung kanyang misyon sa buhay. It gave him meaning. Yun na lang ang nagbibigay ng meaning sa kanya. Yan po ang Bembang Software 2.0 ng KDR. May new rules na. Opo. At kudos kay Kuya for reactivating the Bembang Software 2.0. Pwede na. Opo, kasi may laban siya kay Bes. Hindi sila magka-frequency. Grabe, sabi ni Belona. Opo, so ipagdasal po natin si Kuya Adel at ang kanyang Bembang Life. Opo, sana po ay magamit. Hindi lang po sa pag-ihi, sabi ni DJ Logics. Mga kwentong DJ Logics yung gano'n. Umiihi daw si Kuya Adel at tumingala daw sa langit. Sabi niya, Lord, hanggang ihi na lang ba to? Ang bira, ang babastos ng mga tao dito sa comment section. Belona, mag-aambag-ambag tayo para sa Bembang ni Kuya Adel. Tulong na lang natin sa kanya. Ako, yan po ang susuportahan natin kay Kuya Adel. Kahit po bumalik siya sa MCGI, ipagdasal po natin siya. Malaki po ang nagagawa ng maningas na panalangin sa Diyos. Alexander, yung Adel ba? Yung Kimpi? Hindi po. Hindi po siya yung Kimpi. Ano siya? Ano bang tawag doon, Belona? Yung gupit ni Kuya Adel. Opo. Na walang ad hominem. Opo. Hindi ko masabi ang tawag sa gupit ni Kuya Adel. Basta, yun na yun. Need ni Kuya Adel ng Bembang Software 2.0 update para may pakinabang naman ang Bembang hardware. Opo. Kumbaga, pin-rainwash ka na inan-install pa yung Bembang software. Kaya yung mga kabataan ay mga ayok. Ayok sa laman. Arnel Ayok. Okay. Shaggy si Adel. Shaggy. Ang bira ka. Yung nga naisip kong word Shaggy. Sinabi mo pa. Okay. At taga ano po yan si Kuya Del? Taga Cavite. Huwag po kayo maingay pero taga Paliparan po siya. Paliparan, Cavite. Joke lang Kuya Del. Yari tayo kay Kuya Del. Esteban Rink. Tuhod at banig kay Kuya Del. Ay masakit po sa tuhod yung banig. Opo, masakit po. Kailangan may unan at least. Oh. Alexander, Shaggy. Shaggy. Yan po yung kumanta ng You're My Angel, Darling. Si Shaggy. Jaji K. Rubrox, nabilang kopiyok ni Kuya Adel kanina, 108 piyoks. Nagbibinata ng paurong si Kuya Adel.
So, kung meron po kayong i-refer kay Kuya Del, opo, kahit magbayad na tayo guys, mag-aambaga na tayo para ma-install ulit ang Bembang software. Kasi nagbabayad pa siya si Kuya Del para lang may makausap ng 3 hours sa hotel. Ano po yun? Sayang po ang pera doon. Kakausapin niya lang for 3 hours. So tayo na po mag-ambagan. Kahit mag-hire na tayo ng girlfriend for hire na Japanese. Katulad nung kay FLM. Oh. Dahil mahal na si Kuya Adel. At sayang naman yung binigay ng Diyos sa kanya na pang-ihi. Bumabakat sa tuhod yung banig. Tapos Makati. Opo. Pang mahirap po yan, banig. Opo. Wala na tayo sa kulto, so hindi na po tayo mahirap. Those were the days na kami ay payatot at patay gutom. Kinakain namin ay delata at itlog. Yun po ang diet namin dati. Kaya po yung mga pinagsasabi namin sa pulpito ay walang kwenta kasi walang nutrition yung utak namin. Ako. Wala pa bang nagpapalipad para makapag-humanitarian na ako? Ay walang palipad dito. Dapat sa YouTube. Ako, paliparin nyo na yun. May stars yata dito pero wala nang yata na-receive. Hindi na ako convert into money. Single mom dapat at malaaramina. Malusog. Kailangan malusog, guys. So, out na yung mga flat earthers. Opo, si Kuya Adel ay natanggal na yung mga ibang requirements. Basta kahit single mom, mamahalin niya po ang inyong mga anak. Opo, basta dapat ay malaarami na. Opo, kaya naman po niya kayong suportahan. Basta ma-activate lang ang Bembang software. Anak ng tete, itong topic natin, no? Mga bastos. Astro Boy na lang. Ano yung Astro Boy? Dalawa na. Hindi ko alam yung Astro Boy. Yan ba yung gilid lang ang buhok saka sa tuktok? Po, Astro Boy. Pagka nagka-girlfriend si Kuya Adel, magpapa-chicken joy ako. 5 buckets. Po, kailangan may evidence. May picture, may video, sex video. At para confirm at ipapa-check natin sa metadata kung legit at hindi AI. Oo, sige. Promise siya na, screenshot ko to. 5 buckets. Mamimigay po si Delona as a celebration to the reactivation of Kuya Adel's Bembang software. Sabi ni Jaji Kewu, need thick body with BBLS. Ano yung BBLS? Bubbles? Hindi ka lang. Paki-elaborate. With Jaji. So, to all the single moms out there, meron po kayong allowance, 5,000 Gcash. Acceptance fee ay 10K. Oo. Ang kailangan lang ay i-date nyo siya muna, magkagustuhan kayo. At basta pasado, malaarami na dapat. Oo. Kahit ilan ang anak, pwede nyo. Basta single mom at walang sabit. Preferably hindi po kasal para wala tayong problema sa legal. Yung operation niyan na pampalaki ng puwet BBL. Okay, sige. Pasado yan. Kay Kuya Del, malaki ang puwet. Pwede po yan. Hindi na po siya ganong pihikan ngayon dahil baka bigla na lang mabulok yung kanyang bigla na lang mahulog dahil hindi nagagamit. Parang sasakyan din po yan. Pag di mo ginamit yung sasakyan ay mag-rust. Rust? Magkakalawang. So, kailangan gamitin.
Brazilian butt lift. Okay, BBL. Ayun po. So, tulungan po natin si Kuya Del dahil tinutulungan niya din po tayo sa kanyang mga exposés na mga kakultuhan. Opo. Nalaman po natin kagabi na lahat po yan ay kulto. At ang lahat ay kinakauwian ang Anunnaki. Opo. Which is mythology. So lahat po yan ay man-made. Debatiin niyo ako. Papatunayan ko sa inyo lahat yan ay man-made. Sige, pumasok ka. Zayla at George Dog. Sayang naman ang bembang hardware kung di magamit. Sabi ni Judge Keru. Yes, sir. Dapat po ay ginagamit yan. Kasi bigla na lang po yan mahuhulog. Opo. Yan na. Anak kantet. Opo. So, lahat po tayo, yun po ang goal nan sa buhay. Tulungan na si Kuya Del. Binubuli na naman ni Belona si Kuya Del. Yung kay Kuya Del, pwede ibenta ng mahal. Never been used. Like new. Swerte maging girlfriend ni Adele. Opo. Lalangisan lang po. Kailangan lagyan ng virgin coconut oil. Opo. VCO. At mare-reactivate ulit yung kay Kuya Adele. Ano ba itong pinag-usapan natin? Yung kay Kuya Adele. Yari tayo. Opo. Baka hindi na yan mag-get it straight. Opo, hindi ko alam kung nag-get straight pa yung kanya. Baka ano na lang. Opo, lagi lang nakayapo. Opo. Hindi ko alam kung may bibili pa nun. Belona. Kung ibebenta. Opo, minsan never been used ano. Oo, baka hindi na nag-get it straight. Kung meron pong applicants, please send your resumes and pictures kay Belona. Siya po mag-a-analyze kung pasado. Basta kamukha po ni Aramina ang datingan. Preferably single mom. Kasi pag single, tuturuan pa yan ni Kuya Del. Mahirapan pa siya. Ayaw natin siyang mahirapan dahil marami po siyang ginagawang paninira sa MCGI. Oo. Ano yan? Subasta. Sabi ni Louie Pantojas. Isama sa bidding. Opo, nag-iisa lang yung ating Kuya Del. Pumila po. Kailangan pumila at mag-bidding. Kung sino ang pinaka-deserving sa kanyang bembang hardware. Ayun, baka umurong na yung kay Adele, lumiit lalo. Yun lang ang problema. Dapat masubok muna. Subukin ninyo ang lahat ng mga bagay. Kung ito'y get it straight, baka hindi na get it straight. Natuli na ba si Kuya Adele? Sabi ni Belona. Hindi po natin alam. Hindi naman po utos sa mga tao talagang magpatuli. Yan po ay nauso lang sa mga Hudyo. Opo, hindi ko alam ang trip nila kung bakit kailangan magpatuli after 8 days. Yun yung nila, nakagawi ang tradisyon. Pero mabubuhay ka naman ang hindi tuli. Ayon sa mga Amerikano na hindi walang bahid Christianity. Opo, Daddy Keru, good na lang yun for 2 to 3 years, maybe 10 to 15 years with slide na feel. Opo, 10 to 15 years. May traumatic sa akin yan, 10 to 15 years, Brad. Opo, so baka mababa na ang value ng kay Kuya Del dahil hindi po nagamit at hindi na nag-get it straight. Potek na live to. Opo. It's so ironic. Get it straight ang kanyang programa at hindi pala nag-get it straight. Possibly, di umano lang naman. Wala po tayong kine-claim dito. Disclaimer po, ako lang po ang may kasalanan dito pag ako ay na-demanda ni Kuya Adele. Opo. Pero hindi niya po gagawin yun dahil anong sasabihin niya sa judge? Judge, meron pong sinabi si Brooks
Opo. Na hindi na daw gumagana tong Bembang hardware. Eh di sasabihin ng judge sige nga, patingin nga, tingnan nga natin kung gumagana pa. Eh di, mapapahiya siya ngayon. Joke lang po. Ginagaya ko lang si Badong. Magpa-interview si Kuya Adel kay Boy Abunda at sabihin crush niya si Jillian Ward. Pwede po. Maswerte abutin ng 20 years. Sabi ni Judge Gayolu. Yari tayo kay Kuya Adel na to. Hindi na tayo sasamahan. Baka lumipat na sa Posen Thunder FM. Yari, maging DJ Adel na lang siya. You're still listening to Posen Thunder FM. This is your DJ Adel. Nagsasabi, valid ang nararamdaman mo. And this next song is for Bellona. Yari tayo, Bellona. Impyerno tayo. Sige na. Tayo ay magpahinga na po. Lilipat na ako ng machine. Thank you sa mga nakinig. Lap trip, pambira kayo, mga bastos. Paalam na po at enjoy your night dyan sa Canada at sa Pinas. Be productive. Friday na po. Friday ba? Tama. Last day of the week. Ngayon lang po bukas ang mga government offices. So see you tonight. Live tayo at 9 p.m. hanggang 10. Along those times ay magla-live po tayo hanggang madaling araw. Monday to Fridays. Thank you po sa mga nag-stay. And laging tatandaan, valid ang nararamdaman mo. Real fact, real impact. Get it straight with Kuya DJ Adel Razon. Good night. Enjoy. Bye-bye na po. Shoutout po sa lahat.